Ang nangyayari ngayon sa Iran, sa kalangitan ng Tehran, at sa mga bunker ng intelihensya ng Israel ay hindi basta-basta krisis lang. Hinuhubog na ang katapusan ng isang labanang tumagal ng 46 na taon o halos 47 na. Ang board ng gitnang silangan ay hindi lang gumagalaw, kundi nababasag na. Habang nangyayari ito, tutok ang international na media sa dramang dulot ng pagkakahuli kay Nicolas Maduro. Dito sa Israel, may mga palatandaan na halos kapareho ng mga nangyari bago ang digmaan ng 12 araw noong Hunyo, bago ang nalalapit na pag-atake laban sa Iran. Ako si Ari at papasukin natin ang pinakaloob. Tungkol ito sa mga itinatago ng rehimen ng mga ayatollah gamit ang dahas, apoy at teknolohikal na blackout. At mag-ingat kayo dahil ikukwento ko ang mga detalye ng plano ng pagtakas ng mga ayatollah na nalik ng Iranian Guard. Ibig sabihin nito, talagang malala na ang sitwasyon doon. Sa nakalipas na 48 oras, may mga saksi sa iba't ibang lungsod ng Iran na nag-ulat ng isang bagay na nagdudulot ng nerbiyos sa mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang mga tren ng Starlink satellites ay dumadaan sa kalangitan ng Persia. Sinubukan ng rehimen ang nakasanayan na nila, isang matinding information blackout. Pinutol nila ang internet sa 222 lugar sa 78 lungsod na direktang nakaapekto sa mahigit isa. Layunin nilang hindi makita ng mundo na pinapatay nila ang mga kabataan sa mga eskinita ng Iran o Mashhad. Pero pansinin ninyo ito, nawawala na sa kontrol ng rehimen ang kanilang kwento. Hindi na lang presyo ng tinapay ang isinisigaw ng mga tao. Na, sa totoo lang, umabot na sa 500,000 real, mga $12 para sa isang piraso lang. Ngayon, ang sigaw ay politikal at direkta na. Sa mga kalsada, sumisigaw ang mga mamamayan ng kamatayan sa diktador. At sa unang pagkakataon, isang bagay na hindi maiisip noon, bumabalik ang anino ng Shah sa mga kalsada ng Tehran at Isfahan. Baka hindi mo alam kung sino si Pahlavi at bakit siya mahalaga, pero malalaman mo rin ito mamaya. Pagpasensyahan mo muna ako, pero unahin nating pag-usapan ang malaking pagtagas ng impormasyon mula mismo sa loob ng puwersa ng rehimen. Isang ulat na nalik sa The Times ang siyang tiyak na kumpirmasyon na ang rehimen ay nakikita ng tapos na. Ang pinakamataas na pinuno, si Ali Khamenei, isang 86 na taong gulang na lalaki na bumagsak ang kalusugan mula noong digmaan ng 12 araw laban sa Israel noong Hunyo 2025 ay may tiket na palabas na. Tinawag nila itong literal na 20 katao na binubuo ng pagtakas sa Moscow kasama ang 20 katao kabilang ang anak at tagapagmana niyang si Mojtaba Khamenei. Bakit sa Moscow? Hindi mo na kailangang maging intelligence analyst kasi wala na talagang ibang lugar para sa kanya. Kinokopya ni Khamenei ang manual ni Bashar al-Assad na tumakas noong Nobyembre 2024 at namuhay ng marangya sa Russia habang inaalala ang kanyang kaalaman sa ophthalmolohiya. Pero hindi tulad ni Assad, si Khamenei ay may dalang yamang digmaan na isang insulto sa bawat Iranian na nagugutom. $75 bilyong, iyan ang hindi bababa sa halaga ng sitat, ang network ng mga ari-arian at semi-estadong pundasyon na pinamamahalaan ng ayatollah ng may ganap na autonomiya. Hindi pa kasama dito ang mga hindi nalalaman. Samantala, ang karaniwang manggagawang Iranian ay kumikita ng humigit kumulang $284 kada buwan at nangangailangan ng mga $2,000 at $100 para mabuhay. Ang pinakamataas na pinuno ay may 75 bilyong dahilan para matulog ng mahimbing sa isang dasya sa Rusya. May isang larawang tinangkang burahin ng rehimen ng mga ayatollah sa mga aklat ng kasaysayan. Noong hindi pa ganun katagal, ang Iran ay hindi pa paraya sa mundo kundi tinuturing na hiyas ng korona ng gitnang silangan. Maraming kabataan ngayon ang hindi alam ito, pero sila rin ang madalas makita sa mga protesta para sa Palestina. Noong 1977, bago pa bumaba ang teokratikong kadiliman, ika-18 ang Iran sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Para magkaroon kayo ng ideya, ang ekonomiya ng Iran noon ay 26% na mas malaki kaysa sa Turkey at 65% na mas malaki kaysa sa South Korea. Habang ang South Korea ay agraryo at umaangat pa lang, ang Iran ay industrial na kapangyarihan na. Sa ngayon,
57% na lang ng pambansang kita kada tao kumpara noong 1,976. 4 na dekada ng tinatawag nilang banal na pamamahala ang nakagawa ng imposibleng mangyari. Isang bansa na may ikalawang pinakamalaking reserba ng gas at ikatlong pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. Pero ang mamamayan nito ay pumipila para sa panis na tinapay. Ipinagmamalaki ng rehimen ang kanilang mga misil at sentripugadora na parang sila ang gumawa nito. Kasinungalingan ba ito? Nagsimula ang nuclear program ng Iran noong 1959 sa ilalim ng Shah, katuwang ang United States at Europa. Noong 1974 na itatag na ng Shah ang Organisasyon ng Enerhiyang Atomika ng Iran at may mga plano na siyang makalikha ng 23,000 megawatts ng kuryente. Hindi naghahanap ng bomba ang Iran noon. Ang layunin nila ay maging tagapagbigay ng enerhiya sa buong kontinente. Sa sektor ng paggawa ng sasakyan, ang planta ng Iran Khodro ay gumagawa ng sikat na paikan at naging sentro ng pag-aasembleya na nag-e-export sa rehiyon. Ang mga lungsod ay dinisenyo gamit ang mga planong urbanong Europeo, modernong mga highway, at isang infrastruktura na ngayon ay unti-unting nasisira dahil sa kakulangan ng pag-aalaga. Halimbawa, tingnan mo si Valle at Venezuela. Dito mas dama ang sakit ng pagkakaiba. Sa monarkiya, nakuha ng mga kababaihang Iranian ang karapatang bumoto noong 1963 mas maaga kaysa ibang bansa sa rehiyon. Hindi lang sila malayang magsuot ng gusto nila, karaniwan ang mga minifalda sa Tehran, kundi naglilingkod din sila bilang mga ministro, embahadora, hukom, at opisyal ng pulisya. Ipinatupad ng batas ng suporta sa pamilya ng 19 na 67 ang karapatang makipagdiborsyo at tinaas ang minimum na edad ng pag-aasawa sa 18. Isipin ninyo, ano ang ginawa ng Ayatollah nang sila'y maupo sa kapangyarihan? Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng botelyang ito na talagang namangha ako at sa tingin ko ay dapat ninyong malaman din. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na hindi pa naririnig hanggang ngayon. Sa loob nito ay lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na nailigtas ng mga arkeologo matapos ang libu-libong taon ng kasaysayan ay itinapon bilang mga durog na bato. Ito ang ating pagkakataon na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng bagong taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Una nilang ginawa sa maraming bagay ay ang pag-alis mismo ng batas na iyon. Ibinaba ang edad ng pag-aasawa para sa mga batang babae at pinilit silang magpakasal ng napakabata. Pinilit silang magtakip mula ulo hanggang paa, may banta ng kulong o kamatayan. At mula sa pagiging leader ay ginawa silang parang ari-arian. Kasunduan Polguera, nagpapalakas. Hindi dumating ang rehimen ni Khomeini para iligtas ang Iran mula sa imperialismo, kundi para gawing base militar ang isang modernong bansa. Dito nagmumula ang pondo at pag-export ng ideolohiyang Islamiko na unti-unting sumasakop sa bahagi ng Europa at pati Timog Amerika. Ang parehong ideolohiya na ipinagtatanggol at pinapalakpakan ng tinatawag na mga progresibo sa ilalim ng mga ideolohikal na panawagan tulad ng Malayang Palestina. Talaga bang wala silang kahit kaunting ideya sa sinasabi nila? Ang mga nagpoprotesta sa Iran na humihiling ng pagbabalik ng mga Pahlavi, hindi ba ito'y simpleng nostalgia? Pinag-uusapan natin si Mohammad Reza Pahlavi, ang tagapagmana ng Shah na napatalsik sa Iranian Revolution noong 1979 at nagbigay daan ito sa kasalukuyang rehimen ng Islamikong teokrasya na inabot ng 47 taon para sirain ang isa sa pinakamayamang bansa sa gitnang silangan. Pero ang nakikita natin ngayon sa Iran ay isang bayan na napagtatanto na ninakawan sila ng kanilang kinabukasan, na napagtatanto kung gaano sila kasaya noon. Ginawa nilang isang bansang lumalaban para mabuhay mula sa dati nitong pakikipagsabayan sa kanluran ng kapangyarihan, na ginagastos ang kakaunting natitirang yaman sa pagpopondo ng mga satellite ng pagmamanman at mga milisya sa ibang bansa. Samantala, nangangarap ang kanilang mga tao na muling maging malaya, masagana at makatao tulad noon. Oo, nag-uusap tayo, pero dito na nagiging mas komplikado ang lahat. Dito sa Israel, ang mga usap-usapan ay hindi tungkol sa kung magkakaroon ng tugon o kung magkakaroon ng pag-atake, kundi kung kailan ilulunsad ang tiyak na pag-ataking iyon.
Mayroong isang napakalakas na panig sa Security Cabinet na pumapabor sa isang estratehikong preemptive na pag-atake. Malamig ang lohika. Ang isang rehimen na nasa survival mode ang pinakamapanganib. Kung maramdaman ni Jamenei na lumulubog na ang kanyang kinatatayuan, hindi siya magdadalawang isip na magpakawala ng kanyang mga ballistic missile na binabasa rito sa Israel bilang isang direktang provokasyon. Tingnan ninyo ang mga placard ng rehimen sa Tehran na may temang mauulit ito, na nagpapakita ng mga mapa ng pag-atake sa base ng himpapawid ng Israel. Hindi lang ito propaganda, isa itong direktang banta ng rehimen laban sa Israel. Ginagawa ba nila itong lantaran? Dahil dito, sa foreign direct investment pinag-uusapan ang isang pagkakataong unti-unting nagsasara. Ang kawalang kilos ng revolusyonaryong gwardya na mas abala sa pagpasok sa mga universidad para di umano'y protektahan ang libingan ng mga martir ay kailangan nilang ipaliwanag upang mapigilan ang mga estudyante. Ito ang panahon na itinuturing ng marami rito na perpekto para tuluyang maparalisa ang nuklear at missile infrastructure ng Iran. Hindi ito isang digmaang pinili, ito ay isang maagap na depensa. Hindi nagtatagal ang desperasyon ng Iran. Ipinahayag na kinailangan ng Israel na direktang bigyan ng babala ang bagong gobyerno ng Syria na pinamumunuan ni Ahmed al-Shara tungkol sa isang planong pagpatay ng Iran laban sa kanya. Tinutangkang alisin ng Iran ang bagong leader ng Syria para magdulot ng gulo at muling kontrolin ang land corridor papuntang Lebanon. Ipinapakita nito kung gaano na sila kababa. Handa ba silang patayin ang dati nilang mga kaalyado para lang hindi mawala ang kanilang impluensya sa rehiyon? Alam ko iniisip ng marami, Ari, pero parang may 1,000 buhay ang rehimen ng Iran. Parang pusa, lagi nilang sinasabi na mawawala na, pero andyan pa rin. Totoo yan. Pero hindi pa natin nakita dati ang ganitong antas ng pagkakahiwalay sa loob. Ang nangyayari ngayon sa Iran ay wala pang kapantay. Dahil sa laki ng protesta, napilitan ang rehimen na mag-shutdown ng internet sa buong bansa. Pero kahit ganoon, may access pa rin ang mga tao. Paano ito naging posible? Ganito, tulad ng sabi ko, nauna na ang Starlink at nailagay na nila ang satellites sa Iran. Ang dahilan kung bakit nakakakonekta pa rin at nakakakoordina ang mga Iranian sa pamamagitan ng mga network. At syempre, nananalo sila sa digmaan ng kwento. Kapag ang Ayatollah ay kailangang magtago sa isang bunker at maghanda ng pagtakas papuntang Moscow, ibig sabihin, hindi na siya nagtitiwala kahit sa sarili niyang hukbo, na maging tapat sa kanya hanggang sa huli. Sa huli, mukhang ang chismis na pupunta siya sa Moscow ay galing mismo doon. Ngayon, silipin natin ang mga galaw ng lohistika sa nakaraang 24 na oras dito sa rehiyon. Pero bago iyon, may isang mahalagang estadistikal na numero. 42% ng nanonood ng videos ko ay hindi nakasubscribe. Maaaring hindi nila alam, akala nila nakasubscribe na, o dumadaan lang sa video kaya hindi nagsubscribe. Kaya bibigyan kita ng ilang segundo habang nagsasalita ako. Para lang pindutin, ang kailangan mo lang gawin ay pindutin ang maliit na button na nagsasabing mag-subscribe at slide ng kaunti para mapindot mo rin ang kampanita. Malalaman mo agad kapag nag-upload ako ng bagong video. Abangan mo ang mga kaganapan dito sa Israel, sa rehiyon at kay Iran. At lahat ng ito na talaga namang napaka-sensitibo. Oh, ito ang sasabihin ko sa inyo. 12 mabibigat na eroplanong pangkarga ang mga kilalang Z-17 A Globemaster 3 ng Estados Unidos ay lumapag sa base ng Royal Air Force Fairford sa United Kingdom. May iba pa rito, katabi lang. Sa Jordan, hindi sila nagdadala ng gamit sa opisina, kundi kagamitan mula sa Batalyon 100 at 60 ng espesyal na operasyon El Sowar. Ang mga sikat na Nike Stalkers, sila rin ang ginamit dito. Ang parehong mga ginamit para kunin si Saddam Hussein at nag-operate sa Mogadishu. Mayroon akong kaso ng isang helidokopyo din. Ni Dibino. Paradisi. Iyon ang babala dahil iyon na ang patak na hinihintay ng ilan na tuluyang tumulo. Nakaposisyon na ang mga kinakailangang asset para sa isang tumpak na interbensyon. Maging ito man ay para tiyakin ang seguridad ng mga materyales na nuklear o para magsagawa ng mga extraction na mataas ang halaga. Katulad ng nakita na natin sa Venezuela, kung biglang bumagsak ang rehimen sa isang iglap, may makakaramdam ba na kakaiba o parang utopiya ito? Oh, huwag kang lumayo. Tingnan mo ang nangyari sa Syria kay Bashar al-Assad
At tingnan mo rin ang kakasariwang nangyari kay Maduro sa Venezuela. Kaya kahit ano ay pwedeng mangyari. Para mas maintindihan natin ang kakaibang panahong ito, tingnan ang nangyari kahapon. Bihirang mangyari ang ganitong kilos sa nakaraang dekada. Pinagsamang puwersa ng United Kingdom at Pransya ang naglunsad ng malalaking airstrike laban sa mga target ng Islamic State of Iraq and Syria sa gitna ng Syria, malapit sa Palmyra. Gumamit sila ng Typhoon FGR, 4 ng Britanya at Rafael ng Pransya para maghulog ng guided bomb sa mga lagusan at imbakan ng armas. Ang malaking tanong ay, bakit ngayon? Dahil ang dalawang bansang ito, na karaniwang kumikilos sa ilalim ng Amerika, nagpasya na silang magkaisa sa pagkilos. Malinaw ang malalimang pagsusuri, nililinis nila ang daraanan at nagiging bahagi ng mga nangyayari. Alam nila na kapag umatras ang Iran at wala na sa eksena ang rehimen ni Assad, magkakaroon ng puwang sa kapangyarihan na susubukang punan ng Islamic State of Iraq and Syria sa anumang paraan. Estratehikong tagalinis ang Pransya at Reino Unido para matiyak na hindi mahuhulog sa kamay ng mga ekstremista ang bagong gobyerno ng Syria, pero para rin magpadala ng mensahe sa Tehran. Hindi na nila pagmamay-ari ang himpapawid ng rehiyon. Ipinapakita nito ang pagkakaisa para ipabatid sa mga ayatola na ang mundo ay naghahanda na para sa panahon matapos silang bumagsak. Nakikita ba natin ang katapusan ng isang imperyo ng takot na nakatayo sa marurupok na pundasyon at mga bank account sa Moscow? Handa na ang Israel, naghihintay ang Estados Unidos, at ang pinakamahalaga, nawala na ang takot ng mga mamamayang Iranian. Ang tanong ay hindi kung babagsak ang rehimen, kundi kung handa ba ang mundo sa kung ano ang susunod na mangyayari. May nakahanda ng dasya si Jamenei sa Rusya. Hinihintay siya roon, pero tingnan natin kung papayagan siyang makarating doon. Ang Israel ay laging nakaalerto at handa ang lahat ng kanilang sistema para matiyak na kung sakaling bumagsak sila, wala silang madadamay na iba. Kaya manatiling updated, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanita para malaman mo kapag may bago akong video o bagong analysis. At patuloy tayong magbabantay sa mga kaganapan dito sa Israel, sa rehiyon. Talagang parang sasabog na ito. Huwag kalimutang mag-like bago umalis. Magkita-kita tayo.